pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Barangay 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, pahinhan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Pen Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Nato na oras sa kabarangay, meron na kita 13 minutos na nagkalabay alas 2. Maupay nga halag, welcome ha aton taramdan na Info Sentrum. Friday na kita holiday pa. Pero parehuhin Saturday kay mamingaw man yan ito na kakalsadahan. Holiday, happy 120th Philippine Independence Day. Yan na ining adlaw nabugos nga nasod Pilipinas amuin nagtitigaman hiton ika 128 independensya. Kaninahan na aga nakalabay kita dida samtang nag-walking didi naman City Plaza. Oo. Narisyo gihapon adton celebration ginpangunahan ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Pero waray kita makapicture, maupay nala nakakita akin ka na agurang mga photos para naman aton ipakita oro unina samtang nagpapadayon kita aton pagkarampang taramda na Info Sentrum. Kabakyang naton didi Master Control Engineer Mark Gagwa, Transmitter Chief Tech Joey, pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda para yun ang adlawhan Biyernes June 12.
Mapaso ba kita yan na? Uy, mapaso kita. Super. Ito naton inaabat nga kapaso ano. Yan nga mga oras. Didi ha syudad hito na Borongan. Paa kadigadlain na tigadlain 40 degrees. Sobra pa. Pero didi no. Hito kanan pag-asa Google. Real time, although mostly cloudy, kaninan agaliwat, maupay nalawaray kami hiabutino hadton na uran. Bisan ko na maupay man adtoan na panahon, kaninahan na mga nga oras. Ginawas kita mga pasado alas 4, ika alas 5 han aga, mga alas 6 pasado na ba, sige na adton dalagdag. Tapos waray pag-iha inuran didiha aton syudad ano hito na Borongan. Kumusta na Jen Golmatico, buying Jennifer? Ito na aton avid viewer nga na listener hataramdan na mga programa no hito na Radyo Pilipinas. Kumusta ito na panahon na mostly cloudy kita ha Borongan pero maadlaw. Oo. Bisan kun may mga dampug ano ha kalangitan super nga kamapaso. Feels like 40 degrees Celsius ba kay maigugad. Posible pagod umuran na mga yan nga kulop. Oo. Mga alas 3 tipag alas 3 na nga kulop grab an umbrella. Nasa ring didi no. Pero mga taru-tarih tila daw ini, mga tarih tila, oo. Very humid, among maarunguhot no ito nato na pag-abat kay naabutin 40 degrees Celsius ito nato na heat index ano hapag kaya na. Alright, so ano ba ito ato na pag-irestoryahan? Ayan ang kalupan na Friday. Siyempre, labot lano ito na Independence Day. Hala daw, Engineer Mark, ipakita natin ato na mga pictures ni Agorang. Maupay nga kalup Agorang. Kumusta ito na holiday? Hain kaya na? Oo. Mapakadto kita next week, ano? Hibakong Sea of Clouds. Pinangunahan ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda at doon pagtigaman na ika-128 Independence Day program kanina inihan aga ano didi naman ha City Plaza. So didi iton haamon ha syudad ano hiton na Borongan. So happy 120th Philippine Independence Day. Siyempre nakadagihapon at doon iba pa no nga mga miyembro hiton konseho ito na aton mga magbaralaod han syudad han Borongan amuin nagkatitiro kaliwat hira kay kahuman hadton dahira konsi sen dasa konsi Liza Glyza Chu. So gadman Lyra. Alright, ngan kanina daman kahumaan no o diada ngayon Sir Gorgonio Diaz ano ito na picture. Thank you Agorang. Ito naton City Schools Division Superintendent han Borongan City Division kay kahuman hiton dida ano waray lapag iha amuin nagkamay-ada liwathin aktibidad ano didi naman city grounds adto na launching ini han dry run ano han iginlunsad adton dry run han fuel subsidy program ngan harapit ini mag-meal adton qualified ano nga mga benepisyaryo amo ngayon nga paglabay naton dida ano dida naman city grounds dida hiton munisipyo ito natin City Hall grounds amo in damo adton mga trike drivers sa daw isend naton kan Engineer Mark.
Diliwatin na mga pictures, credit to Honorable Ayan Casiliano Galo. Kanina inihan na aga sa Ringkupano after hadton haliputay nga programa di naman City Plaza di ha Mayor Luis Capito Cultural Stage. Amo naging lunsad naman adton dry run fuel subsidy program kundiin 953 adton nakapag naging benepisyaryo. Hala, sige, kalawan natin ini ha. 21 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 2 padayon kamo na katuto ka aton na taramdan na info sentrum. Formal nga igin lansad city government na Borongan pangunguna ni Mayor Dayan Agdano adto na dry run fuel subsidy program. Kadungan ini igin tuon ini selebrasyon Independence Day dida ini naman City Hall lobby iton nga pagtaga dry run fuel subsidy program. Yadano hira Mayor Dayan Agda adton chairman Committee on Land, Water and Air Transportation nga hiya Konsi Ayan Casiliano Galo, mga miyembro naman sangguniang panlunsod nakadahirahad to distribution fuel coupons. Siyempre, yadagihapon City Administrator Attorney Romeo Devora. Nasaring hira Mayor Dayan, aton mga opisyal city government na Borongan, tikang target nga 1,500 nga aplikante, umabot naman 953. 953 adton kwalipikado nga benepisyaryo. Inhira adton nakasunod karagsid ngon hira adton nag-qualify nakasunod hira adton igin tatakda kumbaga nga mga requisitos programa. So hiramang gud adton matatawag natin mga karapat dapat nga makakarawat adton fuel coupons. So hindi naman nga higayon. Nahibaroan natin didaka na kon si Ayan may dangay anhini unum nga gasolinahan adton na partisipar hini nga programa ngan upud hadton mga opisyal nga partner fuel stations an Petron dida ini barangay Balud dinhi aton syudad syempre kanan dinhi Borongan City ngan adton Mana Oil barangay Kabong. Ngan sumala naman kan Attorney Devora, so ini in dry run pala ini. Dry run pala iton igin patuman yan nga implementation hadto na programa salit pulong niya ginlalauman in pera nga mga gudti ay nga pagbabag-o didahito na proseso. Pero bisan pa man iragihapon gin siguro gin piho nga iton nga tanan kung may daman mga suggestion mga reklamo tikang hiton mga benepisyaryo diretso daw gud ini kumbaga babatonon kakarawaton kung may dahira mga susuhestyon igsa-suggest para maging maupay pa maging epesyente, epektibo iton sistema. Antis pa man adton hulos nga pagpatuman hini. Kay aram naman natin ini nga fuel subsidy program paghatagod ini ayuda nga dahiton mga qualified beneficiary. Ito niya hatag is fuel coupon. So dire ini kwarta. So ira na maini ibabalyo ngadto naman hini na nga mga accredited. So tudlok ang mga gasolinahan dinhi aton na syudad ito na Borongan. All right, so dry run pala. Sige. Amo iton nga nagbububugiok ngay andida City Ground. May na mga fuel coupon distribution na kanina.
Thank you Konsi Ayan Casiliano Galo, no? Hindi naman nga info balita. So naging Mauricio gihapon ang celebration dinhi syudad hito na Borongan itinuon didahadton Philippine Independence Day commemorative program. Siyempre dito naman Metro Manila ang ating Pangulo hi Presidente Ferdinand Marcos Jr. adto na nanguna celebration dito ini Manila syempre ngan yada gihapon hito na mga pictures adton first family first Lady Liza Marcos nga na adton ira mga anak presidential sons Representative Sandro Marcos yada gihapon adton duha pa nga mga kabugtuan. So adton pag-isa na bandera. Tapos nagkamay-adag hapon Hinrith laying ceremony. Dida naman hadton dida ita luneta bayan. Adton bantayog ni Gat Jose Rizal. So dito ito Metro Manila nga didagihapon hadton na mga balita in idagihapon mga celebration dito naman iba-iba nga mga lugar habugos nga nasod. Ini nga ato na balita ka barangay nagadara aton oras nga 26 minutos na nakalabay alas 2. Kadugangan mga info balita ilatag ta naman adton nagpakalinya nga mga aktibidad kaya na nga bulan hiton Hunyo mini adton Charter Month katukod maging syudadhan Borongan salit kakaibayan na ito na celebration tikang hadton traditional nga mga selebrasyon. So yan naman subayhan nato na hikay nga info nakasentro ini public service. So ron na ilatag nato ni Engineer Mark kataliwan lahi na pirang pahinumdom. Maria Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban? Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Information. Info Centrum. Info Centrum. Alright, so 29 minutos na kabarangay nakalabay alas 2. Padayon ka mo na katutok aton na taramdan na Info Centrum sa Ringkopano. Subay hining paanunsyo hiton Borongan City Information Office kakaibayan na ito na selebrasyon ito na Charter Month and kahimug sumagin syudad ito naton hinigug mga Borongan. So kakaiba tikang traditional nga mga selebrasyon yan na ito na pagsalinurog na charter anniversary nakafocus yan na
kumbaga paghatag serbisyo publiko. So pinaagihin pagdara na libre nga mga pauna nga mga serbisyo, kumbaga mga batakan nga serbisyo nga da mismo hito nagkatawhan ini City Hall. So itong tema yan hito na celebration gugma katawhan serbisyo nga waray undang krisis man o kamurayawan kaupay hito ini tema. So ginpapakita subay nga aton ginatatamdan nga paanunsyo from Borongan City Information Office. So ginpapakita nga celebration nga adton panguna nga prinsipyo ba hiton local government unit hiton Borongan amo hiton padayon nga waray undang pagserbisyo katawhan bisan pa panahon hiton kakurian o kahuraan ngan kamurayawan. So para hiton nagiya natin nga tanan adi adton kalendar mga aktibidad hapag salinurog hadton charter anniversary yan ang tuig hala daw aton basahon. Although nakabati kanina kan Ate Sok kaya gihapon inigin latag bangin man lang nahinga nga limot ka. Uy, aton anay i-greet from Rotterdam, Netherlands. Wow! May nakita ka live stream yan Jim Arnel Valenzuela. Maupay nga adlaw dida naman Rotterdam, Netherlands. May dako didagin follow Jim nga mga vlogger. Dida Netherlands mga taga dinhi naman aton nasod. Maupay nga kilup Ate Pen nagkukulaw live from Rotterdam, Netherlands. Keep safe dida Jim Arnel Valenzuela. Taga diin ka didi Borongan Eastern Samar anong partikular nga LGU? Ano ito na oras yan dida mataghum ba yan or summer daman? Adi para hito naton reference adi aton calendar of activities para yan nga tuig nga pagtigaman hiton anibersaryo aton syudad Borongan. Nag-start na ba aton ira Sports Fest? Nag-start hadton June 8. Amo ngayon kung napasyada kita ngadto naman Baybay Boulevard kung makakakadi ka gym Baybay Boulevard masyado kamarisyo kung labi na kon club may dahira di mga pauyas siya ngayon nga nakalabay nga club nakadto kami may tennis court may basketball court didi Baybay Boulevard damo adton mga tao nga nakadto hira attorney Devora bye-bye to. Uy, taga bye-bye to ngayon Jim Arnel. Aram nim didi Boulevard. Alas 8:33 ito aga. Medyo mauran daw. Nasa ring Kuya Jim. Adto Rotterdam, Netherlands. Aba kon makadika Jim Bye-bye Boulevard ko nagkulup. Super ginadudumog didi damay ton mga tao. Nina makadtuliwat kita mahiling kun ano nga partikular nga pauyas yan iton gin dudumara. Hanhadi may dahira pa tennis na kadtuhira attorney Romeo Devora. 8 a.m. to 5 p.m. So last ini nga dahiton ka Monday iton City Sports Fest nga kanina naman amo nga Mauricio kay adton commemorative program 120th Philippine Independence Day dida ini City Hall grounds and aton na ipakita kanina nga mga picture credit to Kuya Mel nga nagkamay-adag daw lakuna dayon ini kay bangin diri pa waray pa kasi fixed nga date aton photography contest. Samtang hiton Sunday magkakamay adahin community run ngan walk ngan coastal clean up ay makadto kita kay everyday na kita nag-walking adto naman Baybay Boulevard. Alas 5 pa hiton aga siya niton paggagawas ni Ate Pen. Ayan. So ma-cover kita ngan at the same time makikiisa kita nga community run ngan community walk maupay kay Sunday ngan at the same time coastal clean up
Habaybay Boulevard. Ngan magkakamay adahin Agri-Fisheries Fair, matikang hiton Lunes, andamanan aton na mga iparalit. Alas 9 hiton aga nga da alas 5 hiton nagkilap didi ini Hamurawon Park. Syempre aram ini ni Kuya Jim, Hamurawon Park. Ngan hanhadi ang report naman ni Ate Sok adton mga pauyas nga mga sansadto pa. Igpapadayon ini hiton Martes nga dahiton ka Sabado an laro ng lahi. Asyagad nga may na daman dito gin lilinisan although malinis na may da mga iginbubutang dito nga mga markings mga signage. Bangin ka na laro ng lahi ini. So ay kadida mainiha City Plaza diri man dito ha Boulevard. Alright, so dida ngayon ha City Plaza pagkakaalas 3 hiton na club. So matikang ini hiton na Martes nga dahiton ka Sabado, June 16 nga dahiton ka 20. Ngan June 16 to 20 para hiton mga magpapakasal, daw lakon pwede pa ini magpalista kung sarado na ini. Kay magkakamay-adahin pre-marriage orientation ngan counseling ha Market Function Hall. Alas 8 hiton aga nga da ka 12 p.m. kay iton kasalang bayan hiton June 17 Wednesday. Yes, mapakadto kami ini. Thank you Agurang. Adto pa da mainiya hibakong Sea of Clouds sa Nature Park ba kinahanglan nga alas 3 pala. Mate aga-aga pa ini syempre para naman na makita iton Sea of Clouds. Miyerkules iton nga adlaw dito ha Barangay Hibakong Sea of Clouds sa Nature Park iton kasala ng bayan. Pagkakilup naman, continuation hiton laro ng lahi ha City Plaza ngan amazing race. Mapauyas damain pagka 18 Thursday ngan bulig kita hiton Zumba hiton June 18. Hiton Huibes ha City Plaza ngan magkakamay adahin Philippine Eagle Week exhibit dida ha City Hall lobby hiton Thursday June 18 alas 8 hiton aga. Ngan anaton daman ginbabantayan. Amoy ni adto na mention ni Ramis Gwen didahadton katatapos lang pa-presscon na PSA adton Borongan City Trade Fair. Kakaiba gihapon ini iton Borongan iton Trade Fair kay kun ato na hiaaraan nga didto pag bubuhata hiton gawas or pwede didi hiton Baybay Boulevard o di kaya dida hiton plaza yan na mataghem. Pareho inihan last year didto ini pagbubuhata J&F Mall. Para pareho hiton didto hit mga regional trade fair di ba? Ha Robinsons, ito di ba naman kung didto ha Manila, didto naman ha SM Mega Mall. So yan na din ha aton ha J&F Mall. Para mataghem diri panuhulasan. Pagkada mo hiton na mga nagpakalinya nga mga aktibidad. Ya di naman ito naton kariyag naman tambungan, eco trail and tree planting dito naman hakan Yupay ngadto ha Hibakong. Hiton Friday June 19. June 19, oo. Labot light hiton conservation talks sa Philippine Eagle Foundation dito ha Market Conference Hall. Damo ini nga mga aktibidad. Syempre iton highlight hiton June 20. Bisan la dida hiton na June 20 gida mo ina iton mga aktibidad. Dida ha City Plaza, ha City Grounds. Damo iton ira mga aktibidad nga pagbubuhaton mga pagtaga free medicines, free consultation, dental services, free registration, birth registration, ngan may dagihapon hira mga awarding of security paper to beneficiaries.
kanan kuan inihiya kanan Philippine Statistics Authority. Ala sige, pero laini no hadto na ginamuing nga mga aktibidad nga nagpakalinya para hiton ato naman City Charter celebration. Nagdaraha aton ha oras nga 39 minutos na kabarangay ang nakalabay ha alas 2. Provincianis din Samar, may nasakop 23 nga buwan. Kagabaybay ito ngayon hi Kuya Jim Arnel Valenzuela. Ato yan na ha Rotterdam, Netherlands. Medyo mauran, Ate Pen, dito ha Ira. 8, pasado alas 8 yan, ano? Dito naman ha Netherlands. Maupay nga aga para hito naton mga OFWs. Ato yan na ha Europe. Ikaw ako istihano, probinsya nga May dapakita ka barangay 20 minutos pa ug sa magalas sa 3. Kakilip naman na pinakadto kita Philippine Statistics Authority nga nahibaruan naton pinaagi hadton press conference nga pangunahan na PSA pinaagi kan Sir Ronnie Bahado. Ay medyo nagluya-luya adton inflation. An paghitaas na presyo na mga parapliton dinhi aton probinsya na sinirangan Samar amoy nagluya. Oo. Diri good gipaspasi pero hitaas lagi hapad na presyo. Pero diri good paspas adton pagsagkahan mga presyo han mga baligya dinhi aton na Eastern Samar. An kanan May 2026 adto nga iginagawas sa aton na PSA 8.2% han April April tapos naging 7.3% adon inflation hana May. Kasumpay hini hala daw Engineer Mark aton pamatian dirita naman laubuson kay darahiton aton oras adi aton pamatian hi Sir Ronnie Bahado hiton DTI Eastern Samar kaya naman paglaygay ano ba adton naging hinungdan kun kay bumagal kumbaga diri good nagipaspasi adton pagsagkahan presyo na mga parapliton dinhi Eastern Samar. Adi hi Sir Ronnie Bahado hiton PSA. An inflation rate or an kapaspas han paggios han presyo han produkto ngan serbisyo ha Eastern Samar in nag-abot ha 7.3% han Mayo 2026. Ini in mas habobo hin 0.9% kumparahan 8.2% nga nahi-record ha Region 8 han Mayo 2026. Han Mayo 2025 pareho nga tuig pareho nga bulan han last year ang Eastern Samar in nagtala hin mas mahinay nga inflation rate nga may da nato nahi-record nga 0.6%. Ang pinakauna nga rason kung kay nga han paghinay han inflation rate han Mayo 2026 kumpara han Abril last month 2026 intungod han mas mahinay nga paghataas han presyo han housing, water, electricity, gas and other fuels nga may da 5.0% inflation rate. Ini in may da 68.3% share han paghinay han pangkabugusan nga inflation rate ha Eastern Samar. Ang nakakontribute han paghinay han inflation rate han housing, water, electricity, gas and other fuels kay an paghabobo han presyo han kuryente nga nagtala hin 6.1% inflation rate ngan an mas mahinay nga paghataas han liquefied petroleum gas nga may da 36.5% nga inflation rate. Ani kaduha nga rason kay an mas mahataas nga ang ikaduha nga rason kanina we have discussed ang primero nga rason anya na ang ikaduha nga rason amo ang mas mahinay nga paghataas ang presyohan transport nga may da 14.7% inflation rate han Mayo 2026. Ini in may da 15.4%
nga share han paghinay han pangkabug-usan nga inflation rate han Eastern Samar. Ang nag-contribute han mas mahinay nga inflation rate han transport kay an mas mahinay nga paghataas ang presyo ang diesel nga mayda 54.1% inflation rate ngan gasolina nga mayda 41.8% nga inflation rate. Ani katulo nga rason kay an mas mahinay nga paghataas ang presyo ang food and non-alcoholic beverage and nga mayda 8.2% inflation rate. Ini in mayda 14.9% share han paghinay han pagkabugusan nga inflation rate han Eastern Samar. Ang paghinay han inflation rate han food and non-food, non-alcoholic beverage indarahan mas mahinay nga paghataas ang presyo han mga nasunod. Fish and other seafood nga mayda 19.0% inflation rate sugad ang tamban. Vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses nga mayda 8.8% inflation rate particular na ang sibuyas. Ngan ang fruits and nuts nga mayda 16.9% inflation rate sugad ang mangga. Okay. Okay, Ang sige, pinakauna- Engineer Alcuin. So, amad to, no, ang sunod nga semana aton tatangpuson kay medyo hiruhilaba ini, nga explanation. Thank you, Sir Ronnie Bahado. So, hapag kahalipot, nasa ring si Ronnie, ang paghinay han inflation, ha Eastern Samar, kay tungod ini, han mas mahinay nga pagsagkahan presyo han housing, water, electricity, gas, and other fuels, pati na ang transport, ngan food nga non-alcoholic beverages. Kumbaga, bisan kon hitaas na ang presyo, mahinay adto na pagsagka na presyo. Hindi naman nga mga commodity, hindi nga sektor. Pati ang food nga non-alcoholic beverages, padayon ini nga may pinakadako nga contribution haton inflation, han may. Kumbaga kon hakabugusan pagtutunga-tungaon 51% adton part food nga non-alcoholic beverages. Ang part naman han housing, water, electricity, gas, and other fuels 12.5%. Kumbaga hiton pay. Tapos ang transport naman 11.9%. Takay mahinay man, hininay kumbaga adton iya pagsagkahan presyo, hindi naman nga mga sektor. Salit adton na food inflation, naghinay daman, inubos daman, tikang 9.0 han April, nahimo na lain nga 8.5%. Nagpakianakin ka na Sir Ronnie, darabain kay, di ba aton man yan na eksperyensyahan, naghabubo man naman ang presyohan petroleum products, di ba? So, naturalmente, kumbaga, domino effect iton. Paghabubo na doon presyo, petroleum products, kumbaga, affected naman. Kumbaga, waray na naman paghinitaas ang presyo, food nga non-food items. Nga nasa ring naman hi Sir Ted, maupay nga kilop nga da naman haopa, sige na iton ira pagkadto ha Dolores, Barangay Gapang nga hikontol, para hiton namamangpangan na nga rice derby. So dini naman haaton, amo lagi ha pa adton na pagtaga-presyo, adton na bugas. Karingin ni Sir Ted, dara kay 62% man la iton rice sufficiency level la Eastern Samar, talagang diri bastante iton rice produce, iton ginuuma, iton harvest, iton aton mga parag-uma. Napalit pa kita from other provinces, gawas iton Eastern Samar. Ngan iya na mention, iagin punto nga kaurugan hiton na mga naha-harvest hiton aton mga parag-umay humay, pinapalitin mga middlemen nga tagagawas hiton Eastern Samar. Kumbaga dako nga part hiton mga naaani napapalitin diri mga taga dinhi ha Eastern Samar. Mga baro-barato pagaditon presyo. Ngan igin babalik na nganhi nga bugas na
nga mahal iton presyo. Usa damain hiton nakaka pahataas iton local naton nga baligya hiton na bugas daradaman hini nga paagi. Di man ngani ato na pamatian hi Sir Ted Apura iton Rice Program Coordinator hiton OPAS kon Office of the Provincial Agricultural Services. President from PSA and my colleague from DTI. Per observation, bisan ko na ongoing ito natin harvest activities, ugaring kay dependent manggulagyan kita itong imports, kaya subayan natin last year ang production is we are only 62 plus sufficient itong rice. Nagawas pa itong nila. Kaya ito natin produce is my portion or some of our produce is being bought itong middlemen from outside the province. In a lower price, era naman din process dito era kumpanya, pagbabalik na niya atin, mahal. Kasi ito nito akong kinikita na hindi ka nakakadugang ito na pag pahataas ito ang ating inflation in rice. Kaya nagiging wala pang good bargaining power ito na ating mga maragoma kontra ito na ating mga middlemen. Kundi hirap ibubot ang presyo, kinukuha itong produkto, pagbabalikan na dito ating mga konsumidor, ang taas ng presyo. Imagine palitan ng 15, babalik yan, 50 lang sa 60. I-process lang na select the middleman is from drying to milling. In a matter of 2 weeks, may babaligyan na nila. Samantala ng farmers nagsasakripisyo yung 4 months. Nanggana rin ito siya. Siguro kinahanglan din dahil na mas maupay pagkanaan ng mga palisiya, makakabuli kita ng paraguma, mga kamayada nirahin na bargaining power na di maura-ura ito na kaya nakapirlihan kung tahini nga ating mga middlemen. Kasi itong tatang kinikita na posibilidad ng pera. Thank you. Alright, so amod to ka barangay no, he Sir Chudoro or Sir Ted Apura. Thank you Sir Ted. So makakasulbar damain hiton kakulangan hiton aton pagtagabugas ini naman nga rice derby nga patitikangan na sunod na nga bulan July na. Okay no. Sige ngan igin sumat naman ni Ma'am Gwen Ponferrada ang representante ni Sir Bimbutan hiton na DTI nga stable man ito na pamresyohan hayra naman na weekly iton ira price monitoring no hiton Consumer Welfare Division hiton na DTI hapangunguna nira Ma'am Ligaya Katuday ngan hi Sir June Aporto hiton mga presyo hit mga produkto nga sakop hiton ginmo monitor no hiton DTI. Iyaliwat igin sumat nga naging successful daman adto naging dumarang diskwento caravan nakalabay ini daman nga simana ngan darudamo adto naging benta igin butang ko madidiha ako na news 114,000 adton ira kasya sales nga nakabulig 150 nga mga konsumidor nakapalithin mga produkto hamas barato nga presyo. Alright, sa kabarangay meda na kita sa 1 minutos nala og sa mag-alas 3. Adi naman hanhadita pain kunta i-play nga naging pahayag ni Provincial Director Makasil kay tinambong ininhiya didahadton Tuesday hadton gindumarang PDRRMC second quarter meeting ngan iya ini igin sumat adton
update hadton nahitabo nga shooting incident an panmusil hamay dolong kundi ingin pasakaan na hinkaso nga murder adton mga suspetsado usahini adton nadakop may da naman at large pa ang duha pero napasakaan na daman hinkaso nga murder samtang ang mga suspetsado naman hapagpatayhan head teacher hakinabundan mo inadakop ngan aadi adton pahayag. Ang primero anay nga kata Engineer Mark. Yung Ma'am Pen and Ma'am V, ano takon may bubulig ha iyo yan na. An update siguradohan aton insidente ha may dulong unahon ko an pagkamatayhan late Andre Inigo. For its update, sirs and ma'am, as of yesterday or kakulop na-file na ini in formal charges aton na prosecutor's office din Borongan City for an hakaso nga murder. With regard naman aton na update liwat o sa liwat nga murder case kinapundan involving the late Anthony nga biktima na aresto gihapon naton ini Santa Rita, specifically barangay Ginbalotan, Santa Rita, Eastern Samar, Kakulop, Western Samar, Kakulop ang mga alauna. So, nadara inihan aton mga pulis sa kinapundan, nadaha kinapundan MPS, mga alas 5. Pero, naging missing iniya June 6, alas 11 gabi. Nakita niya patay nga lawas, June 8 nahan kaagahon mga alas 2:40. So, although nag-hot pursuit kami under iton amon na PNP operational procedure. Pero sa dunot ma'am, pag-abot prosecutor's office of Balanghiga sub extension office asab kanina mga 10 AM waray karawtahan aton na inquest prosecutor nagsasuggest lahi nga maging regular filing la. Kaya according to him beyond 24 hours na amon had pursuit, so dire na magfo-fall. Anyway, dire may itong problema kay sharing ko pa iton kalabahiton aton balaod, kalabahiton tudlo hit aton balaod maabot gihapon ito niya. Regular filing karagsid yun, papailan niyan kaso ng murder gihapon pero marirelease siya. There hiya inquest proceedings. An inquest kasi ito yung kinadala hiton police kaya tinatagal na certain nga oras nga ma-file hiton kapulisan. Asan opinion na aton na duty prosecutor. Pero sharing ko pa ma'am, diri ito na dako nga problema. Sinusunod tala ito na prosesohan naton na prosecutor's office. Kay kung di taman sundon, una, maapektuhan ang kaso. Ikaduha, makakabiolate na ito natin kapulisan nga nag-effecthan arrest. So, pwede liwat maapektuhan ang kaso, pwede makapag counter-charge ito natin kapulisan. Pero sinisiring ko pa, babalikon ko, diri itong problema kay ang kalabahan kamot naton balaod, maabot gihapon itong naton mga suspetsado. Alright, so ikaduhang kat aton la utrohon iniin gindumara an iya pahayag June 9 June 9 iton hiya. So adi utro aton ipabati an kadugangan nga impormasyon ni Provincial Director Makasil. Ano isang video, Engineer Mark? May dulong. Nagdako iniha Manila. Iya ini gini istorya aton biktima. Oo, an shooting in an panmusil may dolong. Go ahead.
late Andre Inigo, ang biktima din natin ha, may dulong. Nagdako iniha Manila. Pero niya parents, taga may dulong. Naka-story naman. Basan statement ng iya bata. First time niya hingan ni 1 week pala nga may ada, nga nakauli yung niya may dulong. So, siguro nagbabakasyon. Kaya baga additional information pa ba, parang bago lang yung graduate. So, upod niyan girlfriend, ngan di dahira tambang niya waiting shed sentrohan may dolong. Hadtong June 7. Domingo nga adlaw ko nila pagsasala. Okay. So how about sir, adton idaliwatan report adton mga suspetsado? Suspetsado nga nakuha ta, usalaan na yung nakuha ta, pero hiyagodan namin cooperative man, hiyagodan naman niya yan, Pinosil. Tubong Maguindanawon. 28 anyos. Pwede ko na i-disclose kay kung ano man niya. Akusado na. A certain Fahad Pudong, 28 years old, jobless and a resident of Talayan, Maguindanao. So, Kaya ano master na nga niya? no, pa ito mo pa kaya na ma'am. Inhi Fahad Pudong han girlfriend han biktima magkarelasyon dati sa dito Maguindanao. So nagkabulaghira ang babae kinadiha Manila. So nakilala naman inihi ang biktima late Andre Inigo. So diri basin niya natin investigasyon na diri ma-accept ni Fahad Pudong may dana iba ni ex-girlfriend. So sinundan-sundan niya Manila hasta nga nag-decide mag-partner nga umuli nga niya may dolong. Pero nasundan lagi hapon. Di na niya nag-decide and diri mo upay nga buro aton pinagi ang pagpusilikan late Andre Inigo. An iya, di ba do hera sir? So, ano iya upod? Ang mga nag-assist ito na iya, driver nga ng usang nag-assist iya. Pero upo dito ng pagpailan kaso. Napailan na, siring ko kayo na napailan na ito na aton prosecutor's office sa Borongan City. Kung at large man, later on i-issue ang gihapiton warrant of arrest. So, masisaringin niya na nga case closed or Case closed or case solved ni PNP. Kay may dahil doon tutulong nga parameters. Suspect or suspects have been identified. They were under police custody and a formal charge or charges have been filed before the prosecutor's office. Tuluman na ito. So yan na, nagpagawa sin statement ang aton Pro 8 and Regional Director ng PNP. Tatago siya, kikilala. So ang aton mga operatibahan Eastern Samar. So ano ito din mo ba ito, sir? So, siyempre, ipapasalamat ako natin Regional Director. Ngan, siyempre, ang aton liwat community, labi na mga naka-witness, nga nakapaghatag information, hinmadagmit na informasyon ang kapulisan niya nakapag-react, especially ang may dolong police station, as well as ang community liwat balangkayan niya nakakitahan na perpetrators ini. Dako ang pakabulighan CCTV kay dida naman nakuha na footage or footages ang suspect ini nga hinabo. Damo liwat na salamat. Modto ka barangay an pa-update nga paghatag kaklaruhan ni Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil hadton
panhitabo. Makarimadima. So diniha aton pero siring pa man isolated nga kaso nga nagpapabilin lagyapon kita nga mahimyang iton probinsya iton Sinirangan Samar. Ug din hinaton tinatapos ang aton Thursday Friday edition. At Ramdan Info Centrum, mga salamat. Ate Erlinda Rivera, happy and blessed afternoon, ma'am and sir, watching from Pasay City. Thank you, Jim Arnel Valenzuela from Rotterdam, Netherlands. Sugad man Jen Golmatiko nga iba pa nga nagkikita irala tagsa nga panimalay na mamati via radio. Mga salamat. Ang ngaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey at Transmitter, nga siyempre kaupod natin di Master Control Engineer Marca Gagwa. Thank you, PD Makasil. Ate Pen pumida ini na siring gidamay nga salamat nga God bless po haaton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mopay nga kalo para naton news update. Ati Pen pumida utro ini. Lokal nga notisya, FPOP Clinic Borongan City nagahatag hin komprehensibo nga serbisyo nga reproductive health. Ana detalye adian aton balita. Radyo Pilipinas Report. Opisyalhan Family Planning Organization of the Philippines FPOP ang importansya ira mga programa ng serbisyo para sexual nga reproductive health durante ang pagbisita nira Infocentrum Program han Radyo Pilipinas Borongan. Ang mga bisita Amira Ampi Montes Gagni Clinic Administrator, Windel Clarice Promeda Nurse, Crystal K. Catalo Head han Operations and Planning Committee, ngan Juliana Tejerero Head han Resource Mobilization. Sumalay FPOP ang organisasyon sa nga non-stock non-profit nga institusyon nga nagahatag hindi kalidad nga serbisyo ha sexual nga reproductive health para nga tanan nga Pilipino labinan mga kablas ngan kulang ang akses sa serbisyo panlawas. Natukod ang FPOP ha 1969 nga niya na usanat pinakadako nga organisasyon ha nasod nga nabulig para reproductive health ngan family planning. Iginhayaghan mga opisyal nga ang FPOP Borongan Clinic nagahatag hiniba-iba nga serbisyo sugad han family planning counseling, distribution han family planning commodities, maternal ngan child health services, laboratory services, medical consultations, reproductive health services, youth-friendly services, ngan impormasyon ngan edukasyon may kalabutan na sexual ngan reproductive health. Nag-opresar liwat inihin mga espesyal nga proyekto para mga kababayenan, kabatanunan, ngan iba pa nga sektor nga nagkikinahanglan hin suporta. Ginpahinumdum liwat nira ang publiko ngan FPOP nagahatagin confidential ngan youth-friendly nga serbisyo agud masiguro nga komportable ngan protektadon mga kliyente nga nangangaruhin bulig o serbisyo may kalabutan reproductive health. Ang FPOP Community Healthcare Clinic Borongan City ginabrihan ha Nobyembre 2025 agud mapahaluag pan access han mga residente syudad ngadto ha di kalidad nga reproductive health services. Samtang adton FPOP Borongan Clinic na himumutang ha Barangay Balod 2 Borongan City diin abri ini para ha mga individual nga nangangaroon impormasyon nga iba pa nga serbisyo may kalabutan ha family planning and reproductive health. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang hapan na rehiyon nga balita, ang Department of Agriculture 8 naghatag naman hin sobra 300 million pesos nga ayuda pan agrikultura ngadto naman ini ha Northern Samar. Adi adton detalye hini. Nahipadangat sa Northern Samar ang sobra 300 milyon ka pesos nga balorhen na ayuda pan agrikultura tikang ini ha Department of Agriculture DA ha na bumisita hi Agriculture Secretary Francisco Chu Laurela Jr. habungtuhan mapanas didan Hunyo 11. Subayhan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginapatuman han DA ang benting bigas sa meron na program nga nakabulig ha sobra mil nga benepisyaryo. Kadam antikang nga mga sektor nga nanginginanglan hindugang suporta. Labot pa hini sobra 2,000 nga kwalipikado nga parag-uma nga na para pangisda tikang hamapanas ngan mga dapig nga bungtuan ng kakarawat hin pinansyal nga ayuda haylarumhan Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program kun PAFFP. Haiya mensahe
Nagsaad ni Secretary Laurel nga padayon nga bubuligan han ahensya industriyahan na tuna hamapanas pinaagi hinihan iba-iba nga proyekto. Sumalahaiya magtitindog ang DA hin solar-powered ice plant nga may kapasidad nga 10,000 ka kilo nga magahatag hin na mga light boats para mga parapangisda antes matapos ang tuig ngan magpapadaralwat hinso ahin na modular solar-powered cold storage facility para inihapag tipig hin isda karne ngan mga utanon. Katapos na programa, ginpangunahan Secretary ang simboliko nga turnover han mga intervensyon ngadto iniha mga lokal nga gobyerno nga asosasyon han mga parag-uma. Lakip hini ang 4.7 million pesos nga balor han farm inputs. Pasilidad nga ng mga ekwipo, tikang iba-iba nga programa han DA nga nagtutuyo, mapahitaas ang produksyon ngan kita han mga benepisyaryo. Ang pinakadako nga bahin han pakete han ayuda, amo an 293 million pesos nga agricultural insurance coverage, pinaagi anihan Philippine Crop Insurance Corporation PCIC. Gintuyo hini nga maprotektaran ang mga parag-uma ngan para pangisda kontra mga kadaot nga resultahan bagyo. Baha nga di ba pa nga kalamidad nga may kalabutan hapag taga-klima. Sugad man naghatag ang Philippine Fiber Industry Development Authority kon PhilFIDA hin 1.2 million pesos nga balorhan mga makina. Para ini pagprosesohan abaka base mapauswag ang kalidad nga nabalorhan lokal nga produksyon. Naghatag liwat hin suportan iba nga attached agencies nga line bureaus and DA, laki paton BFAR, Philippine Center for Post-Harvest Development ngan Mechanization, Philippine Coconut Authority, and Philippine Statistics Authority naman naghatag hin civil registration services para ini mga parag-uma nga na para pangisda. Ikaduha na ini nga pagbisita ni Secretary Laurel ha Northern Samar tikang han paglingkod niya ha pwesto. Sumalaha DA nagpapakita inihan padayon nga paghatag importansya ang departamento ha probinsya base mapakisig ang produktibidad ngan karig-un han sektor han agrikultura. Para hadambong nga parag-uma nga na para pangisda ang pagbisita han Secretary, dir ila na sukol ha presensya kundi ha konkreto nga mga ayuda nga makakabulig ha pagpauswag han ira pakabuhi ngan pag-abri hinduga nga mga oportunidad para pagpauswag han agrikultura ngan ekonomiya ha Northern Samar. Ha nasyonal naman nga balita, pinangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang selebrasyon han ika-128 anibersaryo han kagawasan ngan pagkanasudnon han Pilipinas. Yan na ining adlaw kanina ini han dapita aga June 12 nga may tema ang kagawasan nga aton ginihingyap o the freedom we dream. Nagtikang ang selebrasyon ha pambansang bantayog ni Rizal ha syudad ha na Manila diin nagin pangunahan ha na pangulo upod adton First Family ana seremonyahan pag-isahan bandera nga na pagbutanghin na koronahin mga bukad sugad pagpasidungog kan Jose Rizal nganhan mga bayani nga nagsakripisyo para makabot adton na kagawasan han nasod. Nagpadayon adton na panguna nga programa ha Quirino Grandstand diin iginbida adton makulor nga mga float, mga pasundayag ngan mga kanta nga makabayan nga nagpapakita han espiritu han pagka-Pilipino ngan han kagawasan nga ginihinumdom han tagsa nga henerasyon. Pinaagi adton iba-iba nga presentasyon iginpakitan magkadirodilay nga dagway han kagawasan nga padayon nga gin aandamhan nasod ngan nagkakaurusa ngan may responsibilidad ha kalibungan. Sumala mga nagorganisar ang selebrasyon hini nga tuig usa nga makahulugan nga pananaw nga nagpapasidungog han kasaysayan, nagsiselebrar han presente nga nagpapakitan mga hingyap ngan damgo ha katawhan nga Pilipino para han maabot nga panahon. Amini ka barangay naton news update inihi ati pen pumida utro maupay nga kelep. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito